Napansin mo ba na ang mahal ng binabayaran mo sa kuryente ngayon na mas mataas ito kumpara sa ibang taon? Isa sa mga dahilan ay ang pagpasok ng liquefied natural gas o LNG sa power grid. Umaasa kasi tayo sa imported fossil fuels kagaya ng coal galing sa Indonesia at Australia at petrolyo galing sa Middle East. Pero noong 2023, nagsimulang mag-import ang Pilipinas ng LNG. Ang LNG ay natural gas na prinoseso para mas madali itong matransport sa mga tankers. Ang problema, mahal ang LNG at lalo itong magmamahal dahil mas tataas ang demand dito bago mag-2030 ayon sa International Energy Agency. Nag-i-import tayo ng LNG dahil ayon sa datos ng gobyerno, bumababa ang kontribusyon ng malampaya natural gas sa ating energy grid. From 3,601 kilotons of oil equivalent noong 2018, bumaba ito ng 2,612 noong 2022. Mauubos na ang supply ng gas ng malampaya in 2 years. Kaya nitong Enero, nag-approve ng bagong kontrata ang gobyerno para makahanap ng bagong gas well sa malampaya. Pero ang sabi ng mga eksperto, may malapit sa malampaya na pwede ring itap. At ito ang Sampaguita Gas Fields na nadiskubre ng Pilipinas noong 1976 sa Recto Bank o Reed Bank. Ang Sampaguita Gas Fields ay mayroong 3.1 trillion cubic feet reserves ayon sa Forum Energy, ang kumpanya na may hawak ng nag-iisang exploration contract sa Sampaguita, ang Service Contract 72. Mas malaki ang reserba ng Sampaguita kumpara sa 2.8 trillion cubic feet na initially ay nadiskubre sa Malampaya noong 1990s. Pwedeng i-connect ang Sampaguita sa pipelines ng Malampaya kaya madaling matatransport ang natural gas sa mga power plants sa Batangas. Pero ang problema, China. Sinubukan naman ng Pilipinas na makipag-partner sa Beijing para i-explore ang Recto Bank, gaya ng kontrobersyal na Joint Marine Seismic Undertaking or JMSU sa pagitan ng Pilipinas, Vietnam at China noong panahon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at ang Joint Exploration Deal na hindi itinuloy ng China noong panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pero hindi lang joint exploration deals ang pwedeng gawin. Gaya ng ginawa ni Pangulong Benigno Aquino III na nagsampa ng kaso laban sa China sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague noong 2013. At nang bumaba ang desisyon ng korte noong 2016, malinaw sa arbitral ruling na ang area ng Sampaguita ay undeniably within the Philippines EEZ. At binayolate ng China ang sovereign rights ng Pilipinas nang hinaras ng militia vessels nito ang pinadalang survey ship ng Forum Energy noong 2012. Ang arbitral ruling ang pinakamahalagang legal document na basihan ng Pilipinas sa Recto Bank dahil nakabase ito sa international law at maraming bansa ang kumikilala at sumusuporta dito. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin to inirecognize ng China. Nagpapadala ang China ng Navy, Coast Guards at maritime militia vessels para harangan ang Pilipinas sa pag-explore sa Recto Bank. Sinasabi rin ng ibang eksperto na pwedeng sumabay ang survey at drill ships natin sa Freedom of Navigation Operation or FONOPS ng Amerika sa South China Sea para hindi sila maharas ng mga vessels ng China. In short, maraming strategies na pwedeng gawin ng Pilipinas, pero ang bottom line, kailangan ng political will. 3 taon na lang ang natitira sa Marcos administration pero wala pang malinaw na balak ang gobyerno pagdating sa Sampaguita Gas Field. Ang tanong, anong strategiya kaya ang gagawin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para finally ay makapag-drill na tayo o wala siyang gagawin at hahayaan na lang niyang ibang presidente ang umaksyon? Ako po si Leilani Chavez, nagre-report para sa Philippine Center for Investigative Journalism.